Good day po sa inyong lahat. Ito po si Security on board the ship. Nagbibigay po ako ng tips, guides sa inyong pag-apply sa barko. Doon po sa nangangarap maging security guard sa barko. Ito po, andito po ako habang naglilibot sa Alaska. Nagkaroon po tayo ng pagkakataon na magkaroon ng time off. So mamaya babalik rin ako sa aming barko para pagpatuloy ang aking trabaho. So yun po, paalala ko lang po na hindi po ako nagre-recruit ng tao, hindi ho ako nakikipag-usap sa tao, nagme-message lang po ako dun po sa mga vlog ko, dun lang po ako nasagot. So sisimulan ko na po kung paano ako nag-start para may guide po kayo sa inyong pag-apply. Unang-una, kailangan po meron po kayong experience ng security guard. Na merong X-ray machine operator or X-ray machine operation sa pinapasukan yung detachment. Karamihan po ang mga security guard sa barko ay galing po sa airport o kaya sa hotel. May mga X-ray machine po dun eh. So kailangan po yung unang-una yung mga training nyo sa bilang isang security at yung training nyo sa X-ray machine, kailangan po yan, i-attach nyo po yan sa resume nyo. Then mag-apply na po kayo sa mga nabanggit kong agency tulad ng Magsaysay, Bahia, UPL, RCCL, Singaship, kung meron pa mang tanggapan. Pero pag wala pang tanggapan yan, apply lang po kayo kasi once na nag-open yan, tatawagan po kayo yan. Lalo na ngayon maraming barko ang maglalabasan, malalaking barko. So mangangailangan sila ng maraming security guard in the future. So ngayon pa lang, mag-ready ka na, mag-experience ka na kung wala ka pang experience. Tulad ng marami nagme-message sa akin ng mga galing PNP, military. May mga kasamaan ho kasi ako ng mga ex-PNP, military na nag-experience pa dyan sa atin, at least 2 years. Okay na yon. Meron namang mga X-ray machine na detachment kahit hindi sa airport o kaya sa hotel. May mga nakita po ako dyan sa LRT na mga X-ray machine. So mag-apply kayo doon, mag-training kayo doon. 2 years, wala pang 2 years, 1.5 years. Magpasa na kayo ng resume. Kasi pag tinawagan naman kayo dyan, automatic yan, na kayo dyan, for interview na kayo. Ila-line up na kayo sa interview sa principal. So, ang pag-apply, wag muna kayo kumuha ng passport or seaman's book kasi mahabang proseso yan. Pag nagpasa kayo ng resume, yung resume lang at saka i-attach nyo yung supporting documents nyo na training nyo dyan bilang isang security at yung mga trainings ng X-ray machine yan, archway operator. Yan po kasi ang importante sa barko kasi iniiwasan natin ang makapasok ng mga contraband sa barko. So yun, isa yon sa mga starting point ng inyong pag-apply. Then pag nag-apply kayo, ang unang-unang tinatanong dyan sa mga employer, ilang years na yung inyong experience. So after nun, explain mo na yung inyong job and description as a security guard dyan sa atin. Yun ang unang tinatanong ng mga employer. So i-explain mo, ikaw mismo mag-explain. Sisigundahan lang nila kung may mga follow-up questions sila dun sa experience mo. So tuloy-tuloy yun, English. Kailangan medyo practicing mo na para hindi ka mahirapan. Explain mo, paliwanag mo yung trabaho mo bilang isang security. Then isusunod nila yan sa mga X-ray machine, kung ano yung ginagawa mo sa X-ray machine, sa archway. Then i-demo mo yan kung paano ka mag-search sa isang tao, sa isang pasahero. I-demo mo yung pag-search, hand search, yung hand one search, yan.
and then yung operation dun sa x-ray machine, yung mga buttons doon, pag-aralan mo kung anong pangalan, yung mga parts ng x-ray machine, yung mga system niya, yung mga modes niya, kailangan pag-aralan mo na ngayon pa lang. Isaulo mo na yung mga dapat na pag-aralan dun sa hand search tsaka sa x-ray machine operation. Then unang-una sa kung ano yung job description mo as a security, syempre of course yung access control at saka yung loss ng binabantayan mo ng kumpanya. Di ba, access control at saka yung para maiwasan yung mga loss ng company, ng detachment na binabantayan mo. In English tinatagalog ko lang sa inyo para maintindihan nyo at maunawaan nyo maigi. Then after ng interview, aanohin na ho kayo niyan, i-schedule na kayo niyan, or magwe-wait lang po kayo ng tawag. Siguro after 2 to 3 days, pag may result na yung principal, tatawagan na kayo niyan eh. Then doon na po kayo mag-prepare ng inyong trainings. Marami pong trainings yan kasi kukuha na po kayo ng Siemens book eh. Andiyan dyan na yung elementary first aid, yan, crowd control, marami. Paghandaan nyo po yan, hindi ho agad-agad yan. Pagtitiisan nyo yan, pagtsatsagaan nyo mabuti yan. Ako po noon, hindi po ako nag-resign kaagad. Nagpa-assign ako sa gabi para maasikaso ko sa araw. Tingnan nyo, puyat ko yun, puyat. Nang sa gayon makuha ko yung mga trainings, report sa Magsaysay, report dun sa agency ko. Then, asikaso ng aking mga training. Pagkatapos ng training, yan, pupunta ka sa marina para kumuha ng mga COP. Siguro gumugol ako ng mga 6 months bago ako nakasampa. So hindi na masama, gumastos ako nung nakasampa ako. Siguro isang sampa ko lang nabawi ko kaagad lahat ng ginastos ko. Talaga mamumuhunan ka kung gusto mong makasampa sa barko or magtrabaho sa barko, kasi eto, malaking opportunity na to eh. Biruin mo, gagala ka sa buong mundo na libre, sumasahod ka, malaki ang sinasahod mo, makakaipon ka, mabibigyan mo ng magandang buhay ang pamilya mo, at wala ka nang gagastusin sa barko dahil libre naman lahat, pagkain,